Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Yung mga issues, social issues natin dito sa ating bayan, katulad nung panahon ni Duterte, yang sa extrajudicial killings, ngayon naman itong sa korupsyon. Salamat at ang ating simbahan ay nandyan kasama natin sa mga laban na yan. Bagamat marami sa atin ang nagsasabing sana higit pa doon ang gawin ng simbahan. Kaya umaabot sa point na sana mag-endorse ang simbahan ng parang katulad ng sa Iglesia ni Cristo. Pero yun na nga, ang paliwanag ni Sir Ronald, mahirap kasi syempre, ayaw nila maging Iglesia ni Cristo. Oo. Pero syempre, kung Tapos, tatanungin mo hingi ka ng pabuya. Hingi ka ng pabuya sa mga kandidato, endorse namin kayo, anong kapalit? Di ba? malalagay sa alanganin ng simbahan. Anyway, isa na maganda ring ngayon, itong kaugnay sa mensahe ni Pope Leo. The 6th ba? Pope Leo the 6th na ba ito si Pope Leo? The 4th na o the 6th? Itong bagong natin, Santo Papa, pagdating dito sa issue ng gera na nangyayari ngayon sa Middle East, napakalinaw ng stand niya, anti-war. Gusto niya, talagang na matapos itong gerang ito. Ano ba exactly yung niya, Nal? Nga? Sinupalpal nga niya si Hegseth, yung Secretary of Defense ng Amerika, na nagko-quote ng Bible para in support of their war. Sabi niya, walang ganyan sa Biblia. No? Walang ganyan sa ating pananampalataya. No? Tutol tayo sa gera. Lalo na yung ganyang klaseng uri ng gera na kayo yung nag-invade. No? Kaya medyo nasupalpal. Dahil the first American Pope. Diba? Yan yung first American Pope. No? Tapos sinusupalpal niya yung sarili niyang gobyerno sa Amerika dito sa gerang ito. Actually, sinupalpal na niya yung kanyang gobyerno sa policy sa Gaza na sinusuportahan yung Israel doon sa genocide na nangyayari doon. No? So hindi lang itong nangyayari sa Iran pati doon sa nangyayari sa Gaza, sa Palestine ay binanata na niya. Itong background kasi ni Pope Leo ay naglingkod yan sa Latin America, sa Peru. Dual citizen yan May Peruvian citizenship siya at saka may American citizenship. Pero mas ang kanyang puso nasa Latin America. Alam mo naman na sabi mo nga kanina, attorney, diyan nagsimula yung liberation theology, di ba? Sa Latin America. No? Kaya itong si Pope Leo, ang background niyan labor. No? Yung background niyan ay para sa mga manggagawa at iba pang mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. No? Kaya ganyan yung kanyang posisyon. Hindi lamang sa gera, hindi lamang sa kahirapan, kung hindi sa hustisya. Sa hustisya. Kaya nagalit siya nung nagko-quote si Secretary Hegseth ng Biblia in support of their war in Iran. No? Sinupalpal niya. Oo, ang akala kasi na nila nila Trump at ng mga officials ni Trump, akala nila dahil Muslim siyempre ang Islam ang Iran, ay susuportahan ng mga Kristiyano. Hindi naman kumbaga hindi naman talaga ito labanan ng Kristiyano against Muslims Di ba? Hindi naman ganun. Sabi nga, tawag nga dyan ni Pope Francis, synodality. No, hindi kinakailangan na maging tayo exclusive, na tayo lamang ang masasagip. Dapat may ang tawag ng synodality, meron tayong mga kasama na hindi necessarily na kasama natin sa pananampalataya, pero ay kinakailangan nating kausapin. Kinakailangan nating samahan sa kanilang journey. No? Dahil sabi nga dyan ni St. Paul dati, no? Sabi ni St. Paul na dati ay tumutugi sa mga Kristiyano. Sabi niya, siguro
ang Diyos ay nagpapakita sa iba't ibang tao, no? Na iba't ibang muka ang kanyang ginagamit. Sino tayo para sabihin na yung muka lang ng Diyos na nakilala natin ang pinakatumpak lamang, pinakasigurado lamang na mukha ng Diyos? Ang sinasabi niya, diyan nagsimula yung ecclesial, no? Yung ecumenism. Dahil dati kasi yung mga unang Kristiyano, tayo-tayo lang. Naging debate nga dyan, yung kinakailangan ba yung ating magiging recruit sa Kristyanismo ay maging Hudyo muna? Yan yung naging debate ni San Pedro at saka ni Saint Paul. Sabi ni Saint Paul, hindi. Pwede lang diretso. No? Dahil marami sa mundo, hindi naman Hudyo. Marami naman sa tao ay mga ibaang pananampalataya o walang Diyos. So pag sila ay na-convert natin, no, ay diretso na sa ating pagiging Kristiyano. No? Kaya lumaki ang simbahan dahil kay Saint Paul 'di ba? Dahil gusto niya ay hindi lamang mga Hudyo ang maging Kristiyano. Pati yung mga Romano, pati yung mga Greek, no? Pati yung mga African ay ni-recruit nila sa pananampalataya. Kaya ngayon, ang pinakamalaking relihiyon sa buong mundo ay Kristyanismo. Dahil yung kay Saint Paul na ecumenical yung kanyang gustong pananampalataya na mangyari. Naalala ko kasi nung December 7, 2024, nung nandun ako sa Vatican, nung na-promote si Cardinal Ambo, na-elevate siya as Cardinal, first time ko narinig personally si Pope Francis na mag-sermon. No? Nagulat ako dahil yung kanyang sermon ay napaka-self-critical. Kinikriticize niya mismo yung simbahan. Kinikriticize niya mismo yung leader ng simbahan na nakalimutan na daw yung esensya ng Kristyanismo. Ang esensya ng Kristyanismo ay yung mahirap na landas, hindi yung magaan at madali na daan. Sabi niya, hindi pababa ang Kristyanismo, paakyat, papunta sa krus. At tayo, nakalimutan na natin yung pinanggalingan ng Kristyanismo. No? Mahirap yung daan. Mahirap yung daan ni Kristo. Yun ang sabi niya sa kanyang sermon. Hindi ito madali. Hindi ito pababa. Paakyat ito. Sabi niya ganun. Nakalimutan na natin yung ating pananampalataya dahil naiwan tayo sa burokrasya. Naging burokrasya tayo. Rather than naging isang kilusan tayo na buhay. Sabi niya, Christianity is not about standing. Christianity is about walking. Dapat lagi tayo naglalakad. Hindi tayo nakatayo. Naging kanya, yung kanyang sermon, anti-bureaucracy. Kaya natuwa ako nung pinapakinggan ko. Dahil kinikriticize niya yung simbahan na naging bureaucratic. No? Rather than naging isang kilusan. At sabi niya, masyado tayong naging exclusive. Ang ibig sabihin ng synodality ay inclusiveness. Yung ating dapat lapitan, evangelize, kumbinsihin, ay yung mga hindi katulad natin. No? Tapos napaka-poetic ng kanyang pagkakasabi. Para siyang, pinapakinggan ko siya, parang si Pablo Neruda. Sabi niya, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos nang hindi natin kilala yung ating puso. Dahil lahat nagsisimula sa ating puso. Paano ka maglilingkod sa Diyos kung hindi mo kilala ang iyong sariling puso? Ganun yung kanyang opening paragraph doon sa pero natuwa ako doon sa pagpapakinig sa kanya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.